May nabili tayo sa Shopee. Ito ay peking Makita o hindi siya makita. Kopyang-kopya ito ng um, yung legit na Makita. So, meron siya nitong portable drill na unit at dalawang battery. Ito daw ay 48 volts pero hindi ako naniniwala doon. Dahil siya nga ay peke lang o copy lang. May kasama rin siyang charger. So, ito ay pag-charge dito sa battery mismo. So, salpak ng ganyan. Tapos, isasaksak to sa outlet. Meron din siya nitong pangsabit sa belt. Pag gusto nyong ikabit. So, ganyan lang. Kakabit. Kakabit nyong ganyan. Yung sa akin, di ko kinakabit kasi siya ay istorbo. At ano pa, marami rin siyang freebies, mga tawag doon, set. So, set ng drill bit na pangkahoy. So, yung pangkahoy kasi mapapansin nyo yung dulo niya may talim. So, yung pangkahoy ay sa dalawa, tatlo. Tapos tatlo rin na ito naman ay pang bakal kasi wala siyang talim dyan sa dulo. Tapos meron siya nitong extension na to. So ito yung mga pwede mong pangdukot. So pag medyo masisikip na i-screw or bubutasan. Ipang-screw lang pala to. Pwede nyo itong gamitin. Tapos meron siya nitong mga wrench na ayan, meron siyang sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na pang hexagonal ba? O heptagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hexagonal na mga bolts. So, yan na yung mga kasama niya. Lahat. Walang user manual. Itabi na natin itong mga freebies. Meron din pala siya nitong box. Kaya okay na okay din. Nabili ko lang sa Shopee parang 850. So, murang-mura kumpara dun sa tawag doon. Mga original na 5K to 7K. Depende sa seller. So, pag ilalagay itong battery, sasalpak ko dyan sa slot sa ilalim. So, pag hindi yan papasok, so pipindutin mo tong button na to, pang release tsaka pang kabit yan. So kailangan nyo siyang pindutin pag ilalagay at aalisin. So ayan, na-testing ko na to, working naman. So meron siyang dalawang speed, 1 tsaka 2. Siyempre mas mabilis yung 2. Balik natin sa 1. Ngayon, yung mga baguhan sa drill or portable drill, itong mga number dito sa dito sa bandang ulo niya. So, pag dyan nakatapat sa 1, yan yung nagko-correspond dun sa torque niya. Torque ba tawag niya? Di ko alam yung tamang term. Pero yan yung lakas nung pag-ikot. So, pag nasa 1, pwede mo siyang masigilan. Masyado siyang mahina. Kaya pag matigas yung ini-screw nyo, kailangan nyo siyang, halimbawa kahoy yung ini-screw nyo, kailangan nyo siyang ilagay dito sa pinakamataas niya ay 18. So mapipigilan mo pa rin siya ng kamay pero medyo matigas na, mahirap na. So yun yung pang adjustment na yan, yung mga number na yan. Ngayon ito, saka ito, hindi ko sigurado kung ito ay tawag dito, pang butas. Ito naman ay pang screw. Either way. So, ito siguro yung pang screw. Hindi ko masyado makita. Ayan. Hindi ko alam kung ito ay pang butas o pang screw. So, tingnan na lang natin mamaya kung alin dyan yung alin. At, ano pa? Ito yung reverse tsaka normal na ikot niya. So, pag normal na ikot, clockwise. Pag reverse, pabalik siyempre. So, ito yung pindutan niya.
At syempre yung mga hindi pa rin, tawag doon, hindi pa rin gamay ang ulo ng drill bit. So pag yan gusto mong luwagan, yung panghawak ng mga bits natin, chuck kung baga tawagin. So pag luluwagan nyo siya, reverse yung ikot, tapos hawakan nyo tong pinaka ulo niya. So ayan, luluwag yan pag naka-reverse hanggang sa pinakasagad. Tapos pag ihigpitan nyo naman, normal na rotation o ikot. So try tayo magkabit ng isang bit. So halimbawa ikakabit natin itong pangkahoy na pinakamaliit. Hindi ko alam yung size, parang ba to? 1/8. Walang tatak. So reverse muna para mag-open yung chuck niya. Tapos pigilan yung ulo. Pag medyo maluwag na ay balik sa normal na ikot. Tapos hawakan ulit yung ulo. Tapos ayan na, nakakabit na yan. So meron din siya niyang ilaw-ilaw na yan. Pag pinipindot niya yung fire button ba tawag? Iilaw yan. So, ganun lang ang pagkabit tsaka pagtanggal ng mga bit natin, mga bits. Either screw bit or drill bit. So, try natin itong ikabit yung screw bit, pang screw na bala. So, ayan din siya. Ngayon, i-testing naman natin yung kakayanan nito. Kuha tayo ng kahoy. So, ito pala ay strictly pang screw lang. Pang screw. So, pag mag-i-screw ka, halimbawa, ganyan. Pwede sa kahoy, pwede sa bato. Pang screw lang siya. Tapos, pag magbubutas ka, pangkahoy lang din ito. So wala siya nung hammer, hindi siya pang simento, at hindi ko rin i-recommend pang na gagamitin niya sa simento dahil sigurado ako ay mabilis itong masira. So pagbubutas, ganun din, makikita ba? So pangkahoy lang. Ito yung napansin ko lang dito. Mahina yung kapit nitong chuck. So, tsatsagain mo to. So, pag buhugutin mo, kailangan mo siyang i-reverse. Kasi maiiwan yung bit pag hindi mo ni-reverse. Pag naka-normal na ikot. Pero pag nabukas mo na siya, pwede na yung buhutin ng hindi naka-reverse. So, pwede rin to siguro sa mga maninipis lang na metal. Pwede nyo rin subukan sa makakapal yung pagbubutas. Pero sa akin ay pangkahoy na lang. Masyado malakas ito. Lagay lang natin sa gis. So pag ganyan ayaw matanggal, nag-stack up din to minsan. So kailangan yung manu-manuin na lang, or ganun pa rin. Ayan tulad niya. Nag-stack up na siya. So ang ginagawa ko lang dyan ay palo-palong konti. Pero ayaw niya na. So ayan, natanggal na. Dahan-dahan lang sa pagpalo. So ito ay may saltik dito sa chuck niya, pero okay na rin. Doable naman. So, pag gusto nyo ng mabilisan, lagay nyo lang dyan sa number 2. Pero, hindi ko nire-recommend yun. Kasi masyado siyang malakas. Masyado rin siyang magastos sa baterya. So, ayan yung number 2. Pag i-screw.
So tulad yan, pag matigas na, pag nasa number 10 ka, hindi na siya iikot. Pero pag nilagay mo yan sa number 18, ayan yung arrow. So pag yan, iikot pa rin siya. Kahit matigas na yung kahoy na o makunat. Ngayon pag nakasagad na, syempre, hindi na rin. Pero masyadong malakas yung number 2. Tsaka yung 18. So yan ay nilalagay ko either 10 or 12. So okay na yung setup na ganyan. So meron din diyang nakasulat yung tawag doon, size ng chuck. So 10mm hanggang 10mm siya. Yung laki nung bit na pwede nyong gamitin. So nakalagay din dyan yung pag-release at pag-higpit, grip tsaka release. So pag ganyan, pag-grip, pag pa-release, pakaliwa naman. Ngayon, paano gamitin yung mga tawag doon, yung mga open wrench nya. So kailangan natin tong ikabit yung itong adapter ba to? Ito yata yung tawag doon, pinakamaliit na open wrench. So mali ako. Asan ba yung adapter? So ito pala yung adapter ng mga wrench. So kakabit mo lang yan, higpit. Tapos saka mo magagamit tong mga mga open hexagonal. So tandaan nyo lang, ayan yung lock ng adapter na yan. So kakabit mong ganyan, pwede mo na siyang gamitin. So hindi ko alam yung size nito. Hindi siya kasya dito sa mga hex screw natin, o mas kilala sa tex screw, mga pangyero. So hanap tayo nung kasya dito. So kung hindi ako nagkakamali, ito ay 8mm. So okay na yung 8mm. Tingnan natin. So pag gagamit kayo ng mga mahahabang screw or mga parang matitigas o makukunat na kahoy, mas maganda kung may butas niya bago nyo siya lagyan ng screw, para hindi masyado parsado tong portable drill natin. Hindi ko pa natitest kung gaano katagal yung battery niya. Pero yung charging niya nasa 30 to 45 minutes kasi dun sa factory charge niya ay meron na siya kahit papano. Meron na siyang charge na konti. Kaya hindi ko pa rin sure yung charging time nito. Pero mga ganun lang yun, 30 to 45 minutes okay ka na. Since dalawa naman yung battery mo, 3 amp hours yung specs nila. Hindi ko pa ma-verify yan. So parang 3,000 milliamp hours. Dalawa naman siya. So habang ginagamit mo tong isa, i-charge mo yung isa. So hindi ka mababakante. So yan na yung ating peking makita na portable drill. Ito ay para sa mga naghahanap ng cheap o murang-murang portable drill na pwede nyo nang pagtagal sa mga small project. Hindi ko ito masasabing heavy duty kasi peke nga siya, hindi siya yung legit. Kung may budget kayo, dito na lang kayo sa legit na makita. Pero ito ay sinubukan ko lang dahil nasira na yung aking portable drill. Hindi ko pa siya nagagamit sa mga project, pero in the future sa mga project na ilalagay natin, pwede natin tong gamitin na madalas.
So, yan na po yung ating Makita na fake 48 volts daw. So, hanap na lang kayo ng murang item na ganito. Pwedeng hindi naman ganito yung tatak. Pero makita nyo mura or mas mura, yun na lang yung kunin nyo. Pero ito ay sugal, kumbaga. So, pag nasira, walang wara-waran dito. Sa tingin ko naman sa mga small projects, pwede ito gamitin. Kaya lang, huwag masyadong parsahin. So, maglalagay na lang ako ng link. Tsaka pwede kayong maghanap ng similar products. Baka mas makakita kayo ng mas mura. So, yung link, ilalagay ko na lang sa comment. Yan na po. Nakalimutan ko to ipakita. Itong anong tawag dito? Flexible bit niya. So, yung pagkabit, normal na pagkabit lang. So, pwede nang mag-screw. Umiikot yan kahit nakabend. Kung saan yung gusto pa i-bend. So, pwede na kayong mag-screw. Pang-screw lang to. Hindi siya pwedeng pang butas. Para dun sa mga masisikip na singit-singit. Pwede rin pang hex or pang wrench. So, ilalagay nyo lang yung adapter. Tapos, maglalagay kayo nitong open wrench. Kung anong size kailangan nyo. So, ayan, umiikot na rin yun.